Magandang gabi po mga kababayan. At ating pag-usapan sa ngayon po ay si Mr. Erwin Tulfo at saka si Mr. Ben Tulfo. Siyempre, damay na rin kapatid nila na si Rafi Tulfo na senador. Tapos ang pamangkin niya na si damay na rin si Ralph Wendell Tulfo na congressman sa 2nd District ng Quezon City. Damay na rin ang asawa ni Rafi Tulfo na si Jocelyn Pua Tulfo na congresswoman siya sa ngayon ng ACT-CIS kasama si Erwin Tulfo. Parehas lang congressman. Tapos, damay na rin si Wanda Tulfo Teo na tumatakbo sa ngayon sa pagka-party list congressman at sa ilalim ng party list turismo. So, yan, sige, ubusin nyo na, ano na kayo, magiging political, family na kayo, magiging dynasty na kayo. Pero ito po ang inyong asahan. Kapag po siya mananalo, bayan ko, dadami ang sugal sa Pilipinas. Dadami ang illegal na sugal sa Pilipinas po. Yan po ang aking masasabi at tinatayuan ko ito, pinaninindigan ko ito, sapagkat po ang aking source mismo ay isa sa mga operator ng piryahan, mga operator ng saklaan. So ito ngayon ang ating pag-usapan, yung sa sakla. Magkano ba ang intelihensya? At isa pa, sa intelihensya, ang kolektor nila, ginagawa pang kolektor mga pulis. At siste, ito pag-usapan natin ngayon. Ladies and gentlemen, ganun po kasama itong mga Tulfo. Pagdating po sa mga dati sa collection nila sa Customs Bureau, sabi ni Ning Santos sa kanyang mga vlogs, ay lumalabas po na kumukolekta sila ng 600,000 kada buwan sa Customs. So, ang lagi nilang kaaway niyang paborito, yung opisyal ng Customs na si Attorney Carlos So, taga Pangasinan ito. Ito po ay lagi lang sinusulat. So, nagsampa ng kaso ng libel si Attorney So laban kay Rafi at laban kay Erwin Tulfo. At maswerte si Rafi Tulfo at inacquit siya ni Marvick Lunin doon sa Supreme Court. Pero convicted siya doon sa Pasay at saka sa court. Sinaamin namin niya rin na hindi siya nag-cross-check. Hindi niya chinek sa ibang informasyon, sa ibang source ng kanyang informasyon, kaya sinintensyan siya. So, 4 na sentensya yun. So, nawala bang audio ko? Nawala bang audio ko? Hello. Nawala bang audio? Check ko. Hello. Mayroon naman ako audio ah. Meron ba? Check ko lang. Mamaya na, nagla-live ako, Siguro na walang audio kasi may tumawag. Subukan natin. Hello. Pero mayroon naman akong oh. Bakit naman nawala ang... Hello. Sandali check. Ba't mahina? Dali lang ha. Sinabi namin niya rin na hindi siya nag-cross-check. Hindi niya check. Okay. Alam ko na. Sa ibang source ng kanyang informasyon, kaya sinintensyan siya. So, 4 na sentensya yun. So anyway, ito nawala nga ang audio ko. So ulitin ko na lang pasensya.
Hello. Ang nangyari, ulitin ko lang, ito yung ating expose ngayon ay na may isang operator ng sakla. Actually, hindi lang isa. At saka yung operator ng piryahan sa buong Pilipinas ang nagbigay sa akin ng impormasyon na yung magkapatid na Tulfo, si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo po ay nangungulikta ng intelihensya na 2 hanggang 3 milyon sa kada lalawigan. At ang koleksyon na yon ay dahil po sa pagpatakbo ng sakla. Okay Ang koleksyon po sa sakla ay kada araw ay 4,000, 2,000 kay Erwin Tulfo at 2,000 kay Ben Tulfo. So, sa mga probinsya yan. Ngayon, imaginein mo sa bawat probinsya po, hindi bababa sa 20 na saklaan sa bawat probinsya. Lalo na dyan sa Luzon, sa papunta sa Bicol hanggang Pamindanao. So, ang kinikita na kada probinsya, ulitin ko lang po, mula 2 million hanggang hanggang 4 na milyon. So, hinahati yan ni Ben Tulfo tsaka ni Erwin Tulfo. So ngayon, iyan ang aking nakita na source at siyempre, hindi ko lang muna banggitin kasi isa pa, ang source ko po nito mga pulis mismo na mga nakausap ko. Hindi ko po babanggitin ang pangalan ng mga pulis. At mind you, mga kolektor mismo ng pulis ang aking source. Nagagalit na nga ito. Yung mga saklaan, nagagalit kay Tulfo. Bakit daw malupit? Kaya hindi nila iboboto si Tulfo. So ngayon, ang mga pulis naman na nangungulikta, takot na takot kay Tulfo. Kaya nangungulikta sila. So ngayon, matatanggal sila sa pagkapulis kung hindi sila mangungulikta para kay Tulfo. At ang mga pulis naman, ginagamit naman nila ang pananakot ni Tulfo bilang dahilan para mangulikta sila. Kasi siyempre, meron din sila. Ganun po nangyari. So ganito ba ang mga senador na gusto ninyo mananalo? Kolektor sa mga intelligence, mga anong tawag dito? Kutongero sa lahat ng sugal. Ang pag-usapan lang natin ngayon ay sugal na sakla. Siyempre, sa damay niyang Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa La Union, Pangasinan, sa Tarlac, sa Pampanga, pababa sa Nueva Ecija, paakyat sa Nueva Vizcaya, paakyat sa Quirino Province, paakyat sa Cagayan Province, sa Isabela. Ganun po sila mangulikta, pababa sa Central Luzon, pababa sa Metro Manila, pababa sa Bicol, hanggang Region 4, hanggang doon sa Region 7, Region 8, Region 6, hanggang sa Mindanao, Region 8, Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, Region 13, BARM. Ganun po kalupit ang mga Tulfo brothers. Hindi po ako natakot kahit kasuhan nila ako ng libel. Handa po ako sa aking mga ebidensya. Bayan, please lang po, i-share nyo po na i-share ito para malaman ng ating mga kababayan na hindi ito sila karapat-dapat yung mga top-notcher sa survey. Si Erwin at saka si Ben Tulfo. Bengi sa mga Kapampangan, sa mga kabalin ko. Isa sa mga kinukoleksyonan nitong dalawang magkakapatid ay dyan sa Tarlac at saka sa Pampanga. Sa mga kabsat ko, Naimbag na Rabim, ginukolektahan sa Norte, sa Ilocos Sur, sa Cagayan Balik, sa Isabela, sa Quirino Province, sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya.
Ganun po kalupit itong magkakapatid. Kumikita ito ng hindi bababa sa 100 million kada buwan kung kada probinsya po ay kinukuna nila. So, kung sa Mindanao at Visayas, maaring walang sakla doon kasi ang mga Bisaya hindi mahilig sa sakla. Pero ibang sugal naman ang meron doon. Kaya master of ano to sa master of gambling, illegal gambling itong dalawang magkakapatid. So, ang aking binabanggit kanina, gusto ko ulitin, hindi ko alam kung nakalimutan ko na binanggit ko kanina eh. Basta ganun lang po number 1 sa survey. Hindi ko alam kung totoo yung survey na yun o hindi. Gusto ko hindi maniwala. Pero dahil wala naman akong ebidensya, wala akong magagawa. Oh, yun, bayan, i-share nyo ito. Itong dalawang bentol po to. Kapag maging senador ito, marami pang kukutungan ito. Hindi lang mga pulis. Ang pulis po, ginagamit nila, inuutusan nila na mangulikta para sa kanila. So kung ganun mangyari, ang kaya po ang mga pulis natin, imbis na magiging maayos, naging matulis. Sa takot nila na matatanggal sila kasi nakikita nila sobrang lakas ng mga tolpo kay BBM. Tatanggalin sila. Sobrang lakas nila kay Romualdez. Tatanggalin sila. Ganun po ang sitwasyon ng mga pulis. Maayos sana ang pagpatakbo ng PNP sa buong Pilipinas. Kaya lang mga PNP ay pinipirsa. Takot po sila lahat kay Tolpo. Ganun po kagaling ang mga Tolpo. So, mga bayan, panahon na siguro magrevolusyon tayo. Huwag nyo nang paupuin sa Senado ang dalawang Tolpo. Kasi pangit pag magkaroon ng T3 sa Senate. Ang alam ko T3 na nangungutong na mga media na T3. Ayon kay Ning Santos, mababasa nyo, i-type nyo, i-google nyo, mababasa nyo lahat ng mga customs racket ng mga Tulfo Brothers dyan sa Bureau of Customs. Basahin nyo, i-google nyo lang. Buksan nyo yung blogspot ni Mr. Ning Santos. Patay na yun, pero andun pa rin ang kanyang blogspot. So, maupay nga gabi sa mga taga Samar, Leyte, ag Biliran. Kay Edong Makabayan, sigurado po ako. Wala po itong wala pong paltos. Kaya nga dinidare ko yung mga Tolpo na kasuhan ako ng libel. So Racket, hello Black Spider. Idol Katuto, nahulaan na ni Rudy Baldwin. Magkakaroon daw na magkakapatid sa Senado. Paano yan? Wala akong magagawa kung magkakaroon talaga kung mananalo. Pero sino magkakapatid? Di ba dati may magkakapatid na yung Jinggoy tsaka si JB? Magkakapatid yan eh. Yung sakla po, Charlie Whiskey, ay card game yan. Si Pastor Rodi Rabi, correct. Huwag iboto lahat ng Tulfo. Palayasin sila sa gobyerno. So, Edong Makabayan, sigurado po ako. House of Crooks, basta ako dati pa, ayaw ko na sa mga Tulfo. Siga lang ang dating. So, mga Cayetano pa, mga brother and sisters. So, sibling pa rin yan. Kaya, matagal na po yung hula na yan. Siguro luma na yung hula ni Baldwin. Ni Rudy Baldwin. Black Spider. Tapos, hello Ma'am Raquel. Si Ma'am Raquel sa taga Cebu. Taga Cebu ba ito? Oh, good evening, General. Mayong gabi sa mga taga Cebu. At saka, maayong gabi diya kay General Maranan. At magandang gabi kay General Jean Pajardo diyan sa Region 3. Magandang gabi rin kay Kabsat Naimbag Rabiib kay Kabsat General Hidalgo. Natatakbo daw siya na mayor sa Quiapo, Nueva Ecija. Pero bago siya tumakbo sa Quiapo, na-assign din siya sa Region 3. Siyempre, bahala ka na mag-explain sa akin kung magkano tinanggap mo sa saklaan. Armando Avilla, kahit ano ang expose mo, wala namang Tulfonatics makikinig sa vlog mo. Ay di, ito si Armando Avilla to, makatulpo ito.
So Black Spider, i-share na ng share para makarating kay Erwin Tulfo tsaka kay Ben Tulfo. So House of Crops, Candido Silva Espinili, nakakatakot na mga mananalo ang mga yan. Kung totoo ito, lulubog ang Pilipinas. At magiging kurap po ang mga pulis. Kasi pipilitin lang pulis na mangungurap, mangungulikta para sa kanila. Bawal po yung mangungulikta, hold up po yan, robbery, extortion po yan. Judith de los Reyes, God bless po, Engineer. Domingo Ligario, maayong gabi, Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. Jupiter Ploto, Marhay na Banggi. So, Andrea Guico, Fee Abakahin, Aconya, Nana, Aidong Makabayan, Eduardo Armosa Crizaldo, May Diding Kabog, Salvador Espinosilia, Edong Makabayan, Pablito Cam, Mustuls God, Jack Rabos, meron na po, okay. Jason Japlos, May Diding Kabog, Athena Barrera, Salvador Espinosilia, Rex Nagnugalyo, Marianita Kausing, kapatid ko. Si Daddy, nanonood ba? Si May Diding Kabog, Renato Serra, tapos si MM, si JM Castronebo, si Jack Ramos, Cecilia Pascua, Jomratia Zamad, Mario Villar Dizon, Abit Bautista, si House of Crooks, Silent Viewer, Man Barbas, Albert Bautista, Cheryl De La Cruz, Mario Villar Dizon, Rone 0143. Oh, sabi niya nawala sound kanina. So ngayon, sino pa si Charlie Whiskey, si Rodi Rabi, si House of Crooks, ang sakla po nandun sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, down to Region 4. Ganun po. So Benz Pineda, keep it up, Senator Toto. Pio Torrecampo, alam mo kung bakit yung sakla, hindi po nakikialam si Bong Pineda dyan. Iba naman, expose naman natin si Bong Pineda kung ano mga bagong style niya. Pio Torrecampo, good evening, Engineer Toto. Rodi Rabi, Pastor. Edong Makabayan, Benz Pineda. Wag po ninyo tigilan, sabi ni Benz, ang mga tolpo para malaman ng tao ang kanilang mga gawain. So Black Spider, dati usong sakla sa Pampanga, doon kasi galing ang barahang pangsakla. O tama po kayo. Hermes Polioso, good evening, attorney. Danilo Thailand, good evening, Engineer Dr. Toto Bunyog, Kausing and Family. Fortunato Aliho, bawal po yung sugal. Yan ilahad ninyo ang mga gawaing mali ng mga tolpo. John Baldonado, Silvia Coronel, Josepina Rufino, Maray na Banggi, Larry Argiles, magandang gabi, Attorney Manuel Torino, maayong gabi sa tanang mga Ilonggo, mga Cebuano, mga taga Surigao, Marajao nga Duyom, sa inyo hurot, sa mga Marayaw Dom, sa mga Tausog, Mapia Magabi sa mga Maranao, Ago, Maguindanao. So Fernando Rafael Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Araceli Magdaraog, okay, 90 is pang narinig kong tumatawag pulis sa mga naglalatag na lugar na illegal na sugal. Sinagot lang ng tanong ko, sino kaya tinawagan sa Cavite? Danilo Ligoro, Danilo Ligati Ligoro, my classmate at KNCHS, Coronel National Comprehensive High School, House of Crooks. Sorry po kasi dati binabati kita, pero ngayon, believe na ako. Ganun ba? Pablito Cam, no to Tolpo. So ngayon, binabas pala ako dati ni House of Crooks. So ngayon, ito po, tanda natin bawat sakla, bawat table, 2,000 araw-araw ang kinukuha. At kinukuha ng mga pulis yan. At ibinibigay yan sa kanila. Tapos, yan ay regular. Ang laro ng sakla na regular mula
alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. Hanggang alas 12 ng gabi. So ngayon, pag may patay, bawat patay, hindi po bababa sa 2 table ang nilalagay. At 24 hours yan. Hindi lang 6 hours. So kung 24 hours ang laro, 5,000 ang hiningi ng mga tulpo. Paghatiin nila yan. Ganun po ang ginagawa nila. So, hanggang dyan lang muna ang ating expose, no? Kasi marami pa akong expose. Sa susunod naman, let's talk about peryahan sa sunod. At sa sunod, let's talk about STL. And next, let's talk about wedding. Let's talk about isabong. Let's talk about pogo. Yan ang kasusunod. Abangan ninyo. Marami pa akong ipapuputok na mga expose sa inyo. So, magandang gabi po lahat. Cassandra Daisy. Pero paisan talaga ang bayad sa survey. Poison daw ang bayad sa survey. Wala pang butuhan, may nanalo na. Si Paul Aradanas, file na lang kaso, engineer, malakas man kaya ebidensya. Ito, magnanawagan tayo ng tinatag i-quadcom na sila. Kung isumbong kay Tolpo, i-quadcom si Tolpo. Marilo Fabian. Okay, hanggang dyan lang muna. At magandang gabi! Herwin Tolpo, Ben Tolpo, at Rapi Tolpo. Cornel Naparete del Carmen. Magandang gabi. Ami Givana, hello Dr. Engineer Toto, kasing akala ko ang mga estrada lang ang pasugal. Ay matindi na po mga Tolpo ngayon. Jelly Robles. Okay, magandang gabi po.